Masamang tao ako. Kalaban mismo ako ng Diyos. Tapos, siya mismo yung tatawag sa akin. Nasa kadiliman ako, tapos inaabot niya yung kamay niya sa akin. Tara na, anak. Nag-umpisa ang lahat dahil sa mga tanong sa puso ko. Meron akong tanong na bakit yung Diyos ganon, parang hinustisya. Ano yung ginagawa niya pag merong mga nangyayaring mga krimen? Sa kaka-research ko online, nakita ko yung Church of Satan ni Anton LaVey. Nagpa-miyembro ako doon. Meron akong mga kaibigan nung college, nahikayat ko rin sila sa paniniwala ko. Ayun, nakabuo kami ng sariling grupo namin. Ako yung pinaka-leader nila. Tuwing nagsasama-sama kami, meron kaming ginagawang ritual, which is pagsamba sa Diablo. Nag-practice din ako ng Mahika Negra, nag-practice din ako ng kulam. Isang araw, nag-usap-usap kaming magkakagrupo. Sabi nila, what if kaya one time, rent tayo ng van, tapos dukot tayo ng isang babae. Patayin natin, ialay natin sa Diablo. So, lumipas yung mga ilang araw. Yung radyo kasi yung pinakapampatulog ko. Unknowingly, naipihit ko yung radyo sa dating daan. Merong sinasabi si Brad Ellie na nagagalit ang Diyos pag lumilindol. Kakaroon niyang mga natural calamities, tidal wave, mga lindol, malalakas na bagyo. Pinakinggan ko, Nagpaparamdam ang Diyos na siya'y nagagalit dahil sa ating kasamaan. pero inignore ko lang. Hindi natuloy yung plano dahil isang gabi, biglang lumindol ng malakas. Natatakot akong madaganan mismo ng bahay. Tumakbo ako palabas ng bahay. Naalala ko yung sinabi ni Brad Ellie na pag lumilindol, nagagalit ang Diyos. Napatingin ako sa langit. Nasabi ko na lang, Diyos ko. After a few days, nagkita-kita kaming magkakagrupo. Sabi ko sa kanila, magbago na tayo. Nagagalit na sa atin ng Diyos. Pagkatapos naming nagkita-kitang magkakagrupo, hinanap ko uli si Brad Ellie. Ayun, pinapakinggan ko siya kay This is Manolo. Unti-unti kong tinanggap yung aral. Narinig ko rin yung na masama ang mahabang buhok sa lalaki. Kaya nagdesisyon akong ipaputol na yung buhok ko. Sa school, meron akong nakilala si Sis Abby. Nakikinig din pala siya kay Brad Ellie. So siya mismo yung nag-iaya sa akin para magpadoktrina na. Nagpadoktrina kami, tinanggap namin pareho yung aral. Hindi ko ma-express sa words yung laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Diyos na siguro nakakaalam kung ano yung nararamdaman ng puso ko ngayon. Kung gaano kalaki yung pasasalamat ko sa Kanya. Walang salita eh. Walang salitang makakapag-express. Ako lang naman to eh. Tapos tinawag ako ng Diyos. Masamang tao ako. Kalaban mismo ako ng Diyos. Tapos siya mismo yung tatawag sa akin. Nasa
kadiliman ako tapos inaabot niya yung kamay niya sa akin. Tara na anak. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Isang malaking pinagpapasalamat ko dahil sa pagpapagal niya ng Brad Eli, Brad Daniel. Wala akong ibang masasabi. Mahal na mahal ko po kayo, Brad Eli, Brad Daniel. Salamat po sa Diyos at kinasangkapan po kayo. Isa po ako sa mga kaluluwang nasagip dahil sa pagkasangkapan sa inyo. Salamat po sa Diyos. Ako po si Brad Jeremy David at ito ang istorya ng aking pananampalataya.